Pride. Ito ba yung sabon? Charing. Maglalaba tayo dito. Hindi, pride. Pride for me is something that you're proud of. But pride for me, it comes in two ways. Pride for me is you're proud of yourself, you're confident of yourself, but pride also comes with responsibilities. Masaya pag may bakla. Mahirap na masaya. Mahirap kasi hindi naman lahat ng tao nakakaintindi sa'yo. Masaya kasi yung mga totoong tao na nandiyan sa'yo, mga kaibigan mo, alam na kung ano yung ugali mo. Nakakatulong ka sa aspeto na alam mong totoo ka sa tao na yun. Mas masaya pag may bakla. Dapat may bakla. Masaya pag may bakla. Every week, iba yung task namin. Ang task namin, minsan, pupunta kami sa compounding, weighing, testing, both lines and two. Check ko kung tama yung ginagawa nila, kung masisecure ba na tama yung processes ng pag-release ng produkto. Jules na lang. Ang sikip! Isa po akong Junior Quality Analyst. 2 years and a half na po ako sa Derma Republic. Nung nag-apply ako dito as production worker muna sa taas, production operator, tapos yun, nagtrabaho hanggang sa na-regular. Ginalingan eh. At the same time, nagkaroon ng open position. Ang bakla palaban eh. Kahit sa position na lang. Tapos ayun, nagkaroon ng hiring sa Junior Quality Analyst interim. So ayun, tinry ko rin. Hanggang sa ayun, nag-click. Eto, regular na ako. Pagiging magaling, ayun yung desidido ka sa trabaho na ginagawa mo. Yung araw-araw, alam mo na yung nakakabisado mo na, yun yung nagiging basehan sa akin ng pagiging magaling. Mahusay kapag nakikita ko na yung pinagpaguran ko is ginagamit ng ibang tao. I make sure na involved yung mga stakeholders. Kasi kung ano yung lumabas sa utak ko, tapos nakita nila na nakakatulong ito sa company, doon ko masasabi na mahusay ako. First of all, hola, Chihuahua. My name is Denmark and they call me here as Queen or Demi. Pero sa gabi is Danaya. So, Sangre. Ganun. So yung role ko sa Dermo Republic is I'm the business intelligence analyst. I work with a lot of data sa company. So basically, ito yung mga nangyari sa loob ng company. I do analysis para matulungan yung leadership natin in making their decisions. I create reports, dashboards, nagko-code, tapos naghihimay ng iba-ibang data. May mga processes na nai-improve. Yung mga loopholes na nakikita, nai-improve siya. So overall, nakikita ko yung gawain ko or yung output ko nagagamit ng lahat. There's already an established process na. Pero mas na-improve yung mga bagay na iyon nung pumasok ako. I can confidently say that. Actually, na-offend pa ako noon pag yung output na yan, sabi nila, ay gawa ng bakla. Very sensitive din kasi yung issue. I really hope na sana in the future na yung mga bata na my God. So ayun. My God. Although ako ay hindi ko naman siya naramdaman pero imagine with other people, no? Lalo na yung mga bata. Hindi lang nakakaranas ng emotional abuse but also physical kasi ang hirap nung part na yun. Kasi being gay is not, hindi talaga siya madali. Mahirap sa iba na simula bata pa lang, ang hirap nilang mag-let go kasi hindi sila matanggap ng mga magulang nila. Parang nung unang hirap ko i-let go yung sarili ko kasi yung tatay ko galit sa akin. Kasi ayaw niya ng bakla sa pamilya. Yes, this is not the usual norm kasi up until now, we know LGBTQIA+ is still something na quite different sa ibang tao. It's still normal with others. But I can say na people here with that value, humanized the workplace, they treat us as humans and nakakatulong yan para maibigay namin yung best namin sa company na ito. Trabaho ko, pinakita ko hindi ako pabigat. May silbi ako sa mundo. Tapos, ayun, nag-grow. Then sa natanggap ako ng tatay ko, pinagmamalaki na pala ako. Tapos yung tatay ko, nagkwento na sa nanay ko na sabi niya, yung anak natin, kahit anong dalahin niyan, babae o lalaki, tanggap ko. Bago siya mawala. Sarap. Sorry,
may mga steps moving forward na talagang makikita mo yung progress sa community tsaka yung pagtanggap sa community as the time goes by. So I really hope na sana in the near future, wala nang bata na mahihirapan mag-out sa parents nila. I'm Olive Rivera. Nag-transition ako ngayon sa Dermocares as program lead. Actually, ang Dermocares ay isa siya sa initiative program under executive leadership na ang purpose nito is we actually reach out, ma-promote natin yung ating social responsibility. We give love and we also give hope, lalo sa mga underprivileged, for example, community. Actually, it's very important na maramdaman nila na parte sila ng society, lalo pa sa edad nila. What I love sa Derm Republic is yung culture na humanized workplace. Kasi dito talaga, I feel I'm accepted and I can really express what I feel, even my preference, because I'm also part of LGBT community. Let go of who you are, become who you might be. You were born with wings. Dito kay Derm Republic, kung nag-apply ka, walang tinitingnan na bakla ka man. Para sa akin, ang pagiging parte ng LGBTQIA at plus community, habang nag-excel sa career, it shows na walang limit ang pagiging totoo sa sarili habang inaabot yung pangarap. Para sa mga kapwa ko LGBTQIA+, darating din yung confidence na hinahanap mo. Give yourself time, keep growing, and always remember na wala namang mas magandang gawin kundi maging totoo ka lang sa sarili mo. Yung pagiging tapat at mabuting tao. Kasi yun, number one naman yung susi sa pagiging totoo ka sa trabaho mo, tapos tapat ka sa team mo. Alam ko kung sino ako and I'm confident kung sino ako and alam ko kung ano yung kaya kong ibigay. You were born